Paulit-ulit lang naman. Eto na lang ang pag-usapan natin. Etong si Secretary Larry Gadon, mga kababayan, may pinaiyak na isang abogado. Halak Kilala nyo naman siguro kung sino yung abogadong ito. Ito yung abogado ng mga kriminal daw di umano, halak mga kababayan, na ang lahat ng kanyang kliyente ay talo at nasa kulungan. halak ka. Ito po, panoorin natin mga kababayan. Hi! Hello mga palangga. So, ayan. Walang hiya. Halak ka. Nag-hi ka na naman dyan, ikaw talaga. Ito, si Larry Gadon. The Supreme Court has lost its credibility. Wala nang kwenta yung Supreme Court na yan. Okay, thank you. So, on a related questions, thank you. How should the Senate react to this decision of Dapat wag nila sundin because the Senate, the Congress are independent, co-equal body. Ay paano ngayon yan? In the future, halimbawa may mag-file ng case against one justice of the Supreme Court. Sasabihin ngayon ng Supreme Court ang constitutional. Hindi na matutuloy. Wala na. No one will ever be impeached from now on. Tapos sasabihin nila, kasi daw maraming complaint, allowed lang once a year. Marami yung nag-file, pero iisa lang yung dinala sa plenary. And that what counts most, kung alon yung dinala sa plenary. Hindi naman, di sa susunod, pag may gusto pa lang magpa-impeach sa'yo, sasabihin mo lang sa mga kaibigan, mga 10, 12 kayo, mag-file kayo ng iba-ibang kaso. Di wala na. Yan yung pinapaliwanag ko sa inyo kahapon, di ba? Yung bogus na complainant, mga kababayan, utusan mo lang yung mga kaalyado mo eh. Di ba? May nagtanong sa akin, mga kababayan, hindi ko raw pinaliwanag ng maayos. Sabihin ko raw kung paano nangyayari yon. Bobo daw ako, sabi nung isa. Bobo ka. Pwede pa naman mag-complain o pwede pa naman na mag-file ng impeachment complaint next year. Yes, indeed. Pwede naman talaga. What I say, mga kababayan, what I'm saying is, kapag kahit na ikaw po ay pwedeng mag-file ulit ng impeachment complaint against kay Sara Duterte because of this recent action that has been made by the Supreme Court, mga ka-GP Natics, binigyan nga po ng pagkakataon, parang binigyan ng lisensya yung mga magnanakaw na magnakaw na lang ulit. Bakit? Kasi pwede nilang unahan yung legitimate na magpapile ng impeachment complaint. Let's say, for example, kay Sara Duterte, on February 6, 2026, mga kababayan, pwede na naman tayo mag-file ng impeachment complaint against kay Sara Duterte. Ang kinakatakot natin because of the recent action that has been made by the Supreme Court is that pag nauna may nag-file, mga kababayan, ng bogus impeachment complaint, paano na ngayon yung legit? Diba? Paano na ngayon yung legit? Wala na. Hindi na po yun maipapile ng maayos dahil magbibilang na kaagad doon sa bogus impeachment complaint. Sasabihin, may nauna na eh. Next year ka na lang ulit. Tapos ngayon, titingnan ngayon yung bogus impeachment complaint. Pag tiningnan, wala. Ano natin? Ibinasura. Kahit mag-file ka ulit, mga kababayan, yung sumunod na magpa-file, mababaliwala na yun. May nag-file na eh. Ayun, nabasura na nga. Next year ka na lang ulit. Yun ang sinasabi nitong si Larry Gadon, mga kababayan. Kaya ngayon, dahil nga po sa ngit-ngit, sa galit ni Larry Gadon na ito, mga kababayan, na which is, meron naman talaga siyang punto. Palagay ko, naghalo-halo na rin yung galit ni Larry Gadon dito kasi siya ay na-disbar, di ba? Mga kababayan, samantalang light yung kanyang ginawa compare po dito kay Sara Duterte. Kung ang naging basihan nila, yung pagmumura ni Larry Gadon, kaya siya dinisbar, mga kababayan, ay kumbaga sa tawag dito sa kanilang standard ethical sa canon na tinatawag nila. Diba? Ngayon, mga kababayan, kung siya ay nadisbar sa pamamagitan ng pagmumura na yon, siguro may karapat-dapat na matanggal. Diba? Madisbar si Sara.
yung kanyang paghahamon, yung kanyang pagmumura na matindi rin, PI, di ba? Tapos yung kanya pong pagbabanta sa buhay ng presidente, ng First Lady at ng Speaker of the House. Mas matindi yon. Ngayon, mga kababayan, dahil sa kanyang pagsasalita na ganyan, sa kanyang gigil, ay kinasuhan po siya ng kapwa niya dating kapwa niya abogado, na sabi nga niya, mga kababayan, itong si Topacio ay abogado ng mga nakakulong. Asong ulol daw. Oo. O, kung ang pagtatanong sa accountability ng isang public official ay asong ulol, ano naman ang mga taong mga tanga at mga bobo na ninanakawan na ay wala pa ring kibo at kumakampi pa. Ang tawag sa mga yan ay mga asong, mga tanga at bobo. Saan napunta yung confidential funds na winaldas ni Sara? Di ba? Hindi niya maipaliwanag doon sa Kongreso, sa hearing sa Kongreso kung saan napunta ng talagang katotohanan ang pondo na ito. 625 million, daan-daang milyon na mga confidential funds na pati si Mary Grace Piatos at si Chel Jokno ay mayroong pangalan at mayroon pang more or less mga 900 na mga pangalan na mga peke na mga walang birth certificates na in-issue ang PSA. At hindi lamang yan. Saan ka ba naman nakakita ng abogado na nanuntok ng sheriff na Isa pa pala yun. sasabihin nyo na Tama. kinakampihan nyo pa at magpapahukay sa libing ni late President Ferdinand Marcos Sr. At magpapapatay kay BBM at kay Lisa at kay Martin at magmumura ng PI sa mga ito. At pinagtatanggol nyo pa, kayo ang asong ulol. Hindi lang ulol, mga bobo, mga tanga, mga estupido. Saksakan kayo ng bobo. Ang hinahanap ko ay accountability, public accountability for public trust. Kayo naman, kampi lang kayo ng kampi kasi mga tanga at mga bobo kayo. Yan si Atty. Ferdy Topacio, kaibigan ko yan. Style niya talaga ang mag-ingay. Kasi kung hindi siya mag-iingay, wala siyang kliyente. Pero ito Style mo lang pala yun? Topacio, kunwari magaling. Halak Sa bagay, mga kababayan, tama ka, Atty. Liariga doon. Diba? Uy, hindi na yun attorney. Okay, mga kababayan, sorry naman. halak mga kliyente niya, mga biktima yan, Oo. akala magaling ang kanyang depensa Oo. dahil kasi maingay, pero lahat sila nakakulong. O asan sila? Si Rodrigo Duterte, Apollo Kibuloy, Oo. Alice Guo, si Teves, si Casiong, lahat yan nakakulong. O yan ay lahat ay mga abogado niya, si Ferdy Topacio. O kasi maingay, hanggang ingay lang naman, o di ba? Pero hanap buhay yan. O hindi bali na, pagbigyan na natin yung hanap buhay niya. Nag-iingay yan kasi ako sikat. Kaya tinitira niya ako para sumikat siya. Dahil siya naman ay sikat lang sa pagiging maingay. Pero walang katuturan at lahat naman ng kliyente niya na mga pinagmamalaki niya, mga nakakulong. Aray ko po! Basag na basag itong si Ferdinand Topacio, mga kababayan. Totoo naman, di ba na real talk itong si Topacio? Lahat naman yan, di ba? Tebes, Kibuloy, Alice Guo, Casiong, Rodrigo Roa Duterte, lahat sila nasa kulungan. halak Mga kababayan, hindi pa lang yan parang, di ba sa kaso din ata nung kay Bong Navarro, ang hawak nitong si Topacio ay kay yung babae, di ba? Mga kababayan, talo rin yon. halak Nanalo si Bong Navarro yung kay Denise Cornejo, di ba? Sa madaling sabi, mga kababayan, lagi natin nakikita si Ferdinand Topacio, mas higit ata o mas nakararami yung kanyang talo na hinawakang mga kaso. halak Isipin nyo, tama yung sinasabi ni Lariga doon, hindi sa nanunulsol ako May point kasi siya Kahit ako mapoprostrate, bakit? Ako mismo, nakaranas, nagmura ako sa isang babae na hindi ko naman, kumbaga hindi naman yung babae talaga ang minura ko kasi ang kwento nung kay Lariga doon, mga kababayan, meron siyang kausap. Meron siyang kausap sa cellphone.
sila ay nagpapalitan ng mensahe. Minumura niya ngayon itong si Raisa Robles. Pero hindi mismong harapan ni Raisa Robles, hindi mismo mga kababayan na ito ay pinablik. Ang ginawa lang talaga kasi ang mali dito, yung kausap niya. O hindi ko alam kung paano napunta sa publiko yung video na yon na minumura niya si Raisa Robles. Pero ang totoo niyan, mga kababayan, may kausap talaga siyang tao. Biruin mo may kausap lang siyang tao. So, ito ay, kung titingnan natin, sa batas, dapat hindi ito ilabas. Between sa kanila lang. 'Di ba? Sa kanila lang dapat yon. Eh, syempre, lumabas na. Kinasuhan ngayon, pinadisbar si Larry Gadon. At nadisbar nga dahil daw sa pagmumura. Pero indirect yon mga kababayan, kasi hindi naman niya minura talaga na harapan o kaya intention to public yung kanyang video. Pero itong si Sara Duterte, mga kababayan, alam niya, 'di ba? Mas matindi, nanuntok ng sheriff. Anong nangyari? Hindi na disbar. Nagmura. PI ng PI. Ito ay nagbanta sa presidente, napapatayin. Nagbanta sa first lady. Nagbanta kay speaker. At may kinausap na daw na tao. Pero mga kababayan, hindi na didisbar. 'Di ba? Hindi inaaksyonan ng Supreme Court. Kasi itong si Attorney Larry Gadon ay nag-file na, 'di ba, ng petisyon para ipadisbar itong si Sara. Pero walang nangyari, mga kababayan. Walang nangyari. Nauna pa nga yung desisyon diyan sa impeachment complaint against kay Sara Duterte. Pero kung tutusin, nauna si Larry Gadon dyan na nag-file ng petition para madisbar itong si Sara Duterte. At isa pa, mga kababayan, dagdag ko na lang din yung kanyang ginawa doon mismo sa HOR na sinasabi niya na siya daw ang mag-counsel kay Zuleika Lopez, which is opposing doon sa kanilang mandato, mga kababayan, na sinasabi ng konstitusyon, kapag ikaw ay isang vice-presidente, bawal ka mag-practice ng law kung ikaw ay isang abogado. 'Di ba? Kung gusto mo mag-practice ng law, i-give up mo muna yung pagiging vice president mo. 'Di ba? Bumaba ka muna sa pwesto. Doon pa lang, mga kababayan, makikita nyo na kaagad na mayroong something. Bakit yung mas magaan na ginawa, inaksyonan na ito ay madisbar, pero yung mas matindi ang ginawa, ayaw nyong idisbar. Tapos, yung pinail mo na kaso, na petisyon, ay nauna pa yung desisyon sa impeachment. Napakabilis. 'Di ba? Tapos itong mga asong ulol daw di umano, mga kababayan, na mga abogado, sunod-sunuran sa mga Duterte, ay gusto nilang harangin yung, kumbaga yung bugso ng damdamin ng isang tao na sabihin, tuta ng mga Duterte itong Supreme Court. That was out of frustration na nakikita ko dyan, mga kababayan. 'Di ba? At lahat naman tayo pwede magsalita At may point si Larry Gadon kung bakit niya nasasabi yun. Etong mga abogado na to, 'di ba, pinailan po sila ng indirect contempt. Ay nagagalit. Sabi niya, pagbigyan na lang natin. Total, ano yan, magaling yan Halak ka. Magaling mag-ingay. Kita mo ang lahat ng kliyente nasa kulungan. Halak ka. 'Di ba, minura pa nga ang buong bansa At hindi lang 'yon, mga kababayan, nagyayaya pa siya. 'Di ba, doon sa kanyang huling statement ata yan, o sa mga huli na statement ni Sara Duterte, nung sinasabihan niya na bangag, adik ang ating presidente, samantalang bilang abogado, mga kababayan, hindi ka pwedeng magsalita ng mga bagay na ganyan. Kailangan ito ay nasa proper avenue. Kung magsasabi ka na addict yun, kailangan meron kang ebidensya. Ano ang ebidensya mo? Yung fake na pulboronic video? Halak ka.
yung fake na resulta o investigasyon dun sa LA? Oh. GP, ang lalaki na pumatol sa babae, bading, lalo na kung sasaktan pa ang babae. Hala ka. Kay sino ba tinutukoy nyo dito, Mama Aurelia Adena? My God. Si Attorney Larry Gadon? Hindi, yung kay Raisa Robles naman yun. Sabi ko nga sa inyo, okay lang yun. Kahit ako naman mga kababayan, hindi sa kinakampihan ko siya sa bagay na yun. Kung asar ka sa tao, pwede mong makipag-usap ka sa kaibigan mo. PI yung lukulo na yun di ba? Ganon, magsasalita ka. Kaya lang, ang nangyari, yung video na yun, kinuhaan na ata, tapos kumalat. Ayun, nangyari si Attorney Larry Gadon. Yes, halos lahat ng nandun sa Supreme Court was appointed by Digong, 'di ba? Ang yung dalawa doon hindi kasi alam ko 15 yun na appointed ni Digong. Dalawa doon sa Dilawan, tapos isa kay PBBM. 'Yon.